Nehemiyas, unang kabanata. Ang mga salita ni Nehemiyas na anak ni Hakaliyas, nangyari nga sa buwan ng Chislu sa 22 taon, samantalang ako'y nasa bahay-hari sa Susan, na si Hanani na isa sa aking mga kapatid ay dumating, siya at ilang lalaki na mula sa Huda, at tinanong ko sila ng tungkol sa mga Hudyo na nakatanan na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak, at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. At nangyari nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak at nanangis na ilang araw, at ako'y nagayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. At nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kanya at nang-iingat ng Kanyang mga utos. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi nangag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Alalahanin mo, isinasamo ko sa iyo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises na sinasabi, kung kayo'y magsisalangsang, aking pangangalatin kayo sa lahat na bayan. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin, at ingatan ninyo ang aking mga utos, at gawin, bagaman ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin ngang pipisanin sila mula roon, at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Ang mga ito ngay ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, pakinggan ngayon ng inyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod at ang dalangin ng iyong mga lingkod, na nangasasayahang matakot sa iyong pangalan, at paginhawain mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito, at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Ngayoy tagahawak ako ng saro ng hari. Ikalawang kabanata. At nangyari sa buwan ng Nisan, sa 22 taon ni Artajerjes na hari, nang ang alak ay nasa harap niya, na aking kinuha ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi nga ako nalungkot ng una sa kanyang harapan. At sinabi ng hari sa akin, bakit ang iyong mukha ay malungkot? Dangang wala kang sakit. Ito'y dili iba kundi kalungkutan ng puso. Nang magkagayoy natakot akong mainam. At sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit ang aking mukha ay hindi malulungkot kung ang bayan, ang dako ng mga libingan sa aking mga magulang ay giniba, at ang mga pintuang bayan niyaon ay nasupukan ng apoy? Nang magkagayoy sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong hinihiling? Sa gayoy dumalangin ako sa Diyos ng langit, at nagsabi ako sa hari, kung ikinalulugod ng hari, at kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ako sa Huda, sa bayan ng libingan sa aking mga magulang, upang aking maitayo. At ang hari ay nagsabi sa akin, ang reyna ay nakaupo naman sa siping niya. Magiging gaano kalaon ang iyong paglalakbay? At kailan ka babalik? Sa gayoy nalugod ang hari na suguin ako, at nagtakda ako sa kanya ng panahon. Bukod dito'y sinabi ko sa hari, kung ikinalulugod ng hari, bigyan ako ng mga sulat sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog,
upang ako'y kanilang paraanin hanggang sa ako'y dumating sa Huda. At isang sulat kay Asaph na tagapag-ingat ng gubat ng hari, upang bigyan niya ako ng mga kahoy na magawang mga tahilan sa mga pintuang daan ng kastilyo na nauukol sa bahay, at sa kuta ng bayan, at sa bahay na aking papasukan. At pinagkalooban ako ng hari ayon sa mabuting kamay ng aking Diyos na sumasa akin. Nang magkagayoy pumaroon ako sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog, at ibinigay ko sa kanila ang mga sulat ng hari. Sinugo nga ako ng hari na may kasamang mga punong kawal, ng hukbo at mga ngabayo. At nang mabalitaan ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Amonita, ay namanlaw na mainam, sapagkat may naparoong isang lalaki upang hanapin ang ikagagaling ng mga anak ni Israel. Sa gayoy naparoon ako sa Jerusalem, at dumuon akong 3 araw. At ako'y bumangon sa kinagabihan, ako at ilang lalaki na kasama ko, ni hindi ko man isinaysay sa kanino man kung anong inilagak ng aking Diyos sa aking puso, na gawin sa ikagagaling ng Jerusalem. Wala rin namang anumang hayop na kasama ako, liban sa hayop na aking sinasakyan. At ako'y lumabas ng kinagabihan sa pintuang bayan ng Libis, sa makatwid bagay sa dako ng balon ng dragon, at sa pintuang bayan ng tapunan ng dumi, at minasdan ko ang mga kuta ng Jerusalem, na nangabagsak, at ang mga pintuang bayan na sinupok ng apoy. Nang magkagayoy, nagpatuloy ako sa pintuang bayan ng bukal at sa tangke ng hari. Ngunit walang dakong mararaanan ang hayop sa ilalim ko. Nang magkagayoy, na maibay ako ng kinagabihan sa batis, at aking minasdan ng kuta, at ako'y bumalik at pumasok sa pintuang bayan ng Libis, at sa gayoy pumihit ako. At hindi na alaman ng mga pinuno kung saan ako naparoon, o kung ano ang ginawa ko, ni hindi ko rin isinaysay sa mga Hudyo, ni sa mga saserdote man, ni sa mga mahal na tao man, ni sa mga pinuno man, ni sa nalabiman na gumagawa ng gawain. Nang magkagayoy, sinabi ko sa kanila, inyong nakikita ang masamang kalagayan na kinaroroonan natin, kung paanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuang bayan nito ay nasunog sa apoy. Kayo'y parito at ating itayo ang kuta ng Jerusalem, upang tayo'y huwag nang maging kadustaan. At isinaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salita ng hari na sinalita niya sa akin. At kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo. Sa gayoy kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Ngunit nang mabalitaan ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Amonita at ni Gesem na taga-Arabia, ay kanilang tinawanang mainam kami at hinamak kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Manghihimagsik ba kayo laban sa hari? Nang magkagayoy, sumagot ako sa kanila at sinabi ko sa kanila, ang Diyos ng langit, siya ang magpapaginhawa sa amin. Kaya't kaming kanyang mga lingkod ay magbabangon at magtatayo. Ngunit kayo'y walang bahagi o matuwid man o alaala man sa Jerusalem. 3 Kabanata. Nang magkagayoy, si Eliasib na pangulong saserdote ay tumayo na kasama ng kanyang mga kapatid na mga saserdote, at kanilang itinayo ang pintuang bayan ng mga tupa. Kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyaon. Hanggang sa muog ng Meya ay kanilang itinalaga, hanggang sa muog ng Hananil. At sumunod sa kanya ay nagsipagtayo ang mga lalaki ng Jericho. At sumunod sa kanila ay nagtayo si Zakur na anak ni Imri. At ang pintuang bayan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Senaa. Kanilang inilapat ang mga tahilan niyaon. At inilagay ang mga pinto niyaon, ang mga trangka niyaon, at ang mga halang niyaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Meremoth na anak ni Urias, na anak ni Kos. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Mesulam, na anak ni Berekias, na anak ni Mesezabil. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Sadok, na anak ni Baana. At sumunod sa kanila ay hinusay ng mga Tekoita, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga mahal na tao
ang kanilang mga leeg sa gawain ng kanilang Panginoon. At ang dating pintuang bayan ay hinusay ni Joiada, na anak ni Paseah, at ni Mesulam, na anak ni Besodías. Kanilang inilapat ang mga tahilan ni Yaon, at inilagay ang mga pinto ni Yaon, at ang mga trangka ni Yaon, at ang mga halang ni Yaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Melatias na Gabaonita, at ni Hadon na Meronotita, ng mga lalaking taga-Gabaon at taga-Mispa, na ukol sa luklukan ng tagapamahala sa dako roon ng ilog. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Uziel na anak ni Harhaia na platero. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Hananias na isa sa mga manggagawa ng pabango, at kanilang pinagtibay ang Jerusalem hanggang sa maluwang na kuta. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Repaias na anak ni Hur, na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Hedayas na anak ni Harumaph sa tapat ng kanyang bahay. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Hatus na anak ni Hasbanias. Ang ibang bahagi at ang muog ng mga hurno ay hinusay ni Malkiyas na anak ni Harim, at ni Hasub na anak ni Pahat Moab. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Salum na anak ni Lohes, na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, niya at ng kanyang mga anak na babae. Ang pintuang bayan ng Libis ay hinusay ni Hanun, at ng mga taga-Zanoa. Kanilang itinayo at inilagay ang mga pinto ni Yaon, ang mga trangka ni Yaon, at ang mga halang ni Yaon, at 1,000 siko sa kuta hanggang sa pintuang bayan ng tagpuan ng dumi. At ang pintuang bayan ng tapunan ng dumi ay hinusay ni Malkiyas na anak ni Rekab, na pinuno ng distrito ng Beth Hakerem. Kanyang itinayo at inilagay ang mga pinto ni Yaon, ang mga trangka ni Yaon, at ang mga halang ni Yaon. At ang pintuang bayan ng bukal ay hinusay ni Salum na anak ni Kolhoke, na pinuno ng distrito ng Mispa. Kanyang itinayo at tinakpan at inilagay ang mga pinto ni Yaon, ang trangka ni Yaon, at ang mga halang ni Yaon, at ang pader ng tangke ng Sela sa tabi ng halamanan ng hari, hanggang sa mga baitang na paibaba mula sa bayan ni David. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Nehemias na anak ni Azbuk, na pinuno ng kalahating distrito ng Bethsur, hanggang sa dako ng tapat ng mga libingan ni David, at hanggang sa tangke na ginawa, at hanggang sa bahay ng mga makapangyarihang lalaki. Sumunod sa kanya ay hinusay ng mga Libita ni Rehum na anak ni Bani. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Asabias, na pinuno ng kalahating distrito ng Keila, na pinakadistrito niya. Sumunod sa kanya ay hinusay ng kanilang mga kapatid, ni Bavay na anak ni Henadad, na pinuno ng kalahating distrito ng Keila. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Ezer, na anak ni Hesua, na pinuno ng Mispa, na ibang bahagi sa tapat ng sampahan sa lagayan ng mga sandata sa pagliko ng kuta. Sumunod sa kanya ay hinusay na masikap ni Baruch, na anak ni Zakay, ang ibang bahagi mula sa may pagliko ng kuta hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib, na pangulong saserdote. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Meremoth, na anak ni Urias, na anak ni Kos, ang ibang bahagi mula sa pintuan ng bahay ni Eliasib hanggang sa hangganan ng bahay ni Eliasib. At sumunod sa kanya ay hinusay ng mga saserdote na mga lalaki sa kapatagan. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Benjamin at ni Hasub sa tapat ng kanilang bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Azarias, na anak ni Maasiyas, na anak ni Ananias, sa siping ng kanyang sariling bahay. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Binui, na anak ni Henadad, ang ibang bahagi mula sa bahay ni Azarias hanggang sa pagliko ng kuta at hanggang sa sulok. Si Paal na anak ni Uzay ay naghusay ng tapat ng may pagliko ng kuta at ng muog na lumalabas mula sa lalong mataas na bahay ng hari na nasa tabi ng looban ng bantay. Sumunod sa kanya'y si Pedaya na anak ni Faros ang naghusay. Ang mga Netineo nga ay nagsitahan sa Opel hanggang sa dakon na nasa tapat ng pintuang bayan ng tubig sa dakong silanganan at ng muog na nakalabas.
Sumunod sa kanya ay hinusay ng mga tekoita ang ibang bahagi sa tapat ng malaking muog na nakalabas at hanggang sa pader ng Opel. Sa itaas ng pinto ang bayan ng mga kabayo, mga saserdote ang naghusay na bawat isay sa tapat ng kanyang sariling bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Sadok na anak ni Immer sa tapat ng kanyang sariling bahay, at sumunod sa kanya ay hinusay ni Semayas na anak ni Sekanayas na tagatanod ng pintuang silanganan. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Hananias na anak ni Selemiyas at ni Anon na ika-anim na anak ni Salaf ang ibang bahagi. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Mesulam na anak ni Berekias sa tapat ng kanyang silid. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Malkiyas na isa sa mga platero sa bahay ng mga Netineo at sa mga mangangalakal sa tapat ng pintuang bayan ng Hamipkad at sa sampahan sa sulok, at sa pagitan ng sampahan sa sulok at ng pintuang bayan ng mga tupa. Ang naghusay ay ang mga platero at ang mga mangangalakal. Ika-4 na kabanata. Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinayo ang kuta, siya ay nag-init at nagalit na mainam at tinuya ang mga Hudyo. At siya'y nagsalita sa harap ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria at nagsabi, "Anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Magpapakatibay ba sila? Mangaghahain ba sila? Wawakasan ba nila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng dumi hanggang nangasunog na ang mga yaon?" Si Tobias nga na Amonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, "Bagaman sila'y nangagtatayo, kung ang isang Zora ay sumampa, ibabagsak ang kanilang mga batong kuta. Dinggin mo, o aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak, at ibalik mo ang kanilang pagdusta sa kanilang sariling ulo, at ibigay mo sila sa pagkasamsam sa isang lupain sa pagkabihag. At huwag mong ikubli ang kanilang kasamaan, at huwag mong pawiin ang kanilang kasalanan sa harap mo, sapagkat kanilang minungkahi ka sa galit sa harap ng mga manggagawa. Sa gayoy aming itinayo ang kuta, at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian ng taas ni Yaon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanballat at ni Tobias at ng mga taga-Arabia at ng mga Amonita at ng mga Asdodita na ipinatuloy ang paghuhusay ng mga kuta ng Jerusalem, at ang mga sira ay pinasimulang tinakpan, sila nga'y nangag-init na mainam. At nagsipagbanta silang lahat na magkakasama upang magsiparoon at magsilaban sa Jerusalem at upang manggulo roon. Ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. At ang Huda ay nagsabi, nawalan ng lakas ang mga tagadala ng mga pasan at may maraming dumi na anupat hindi kami makapagtayo ng kuta. At sinabi ng aming mga kalaban, sila'y hindi mga kakaalam o mga kakakita man hanggang sa kami ay magsidating sa gitna nila at patayin sila at ipatigil ang gawain. At nangyari na nang magsidating ang mga Hudyo na nagsisitahan sa siping nila, sinabi nila sa aming makasangpu mula sa lahat na dako, kayo'y marapat magsibalik sa amin. Kaya't inilagay ko sa mga pinakamababang dako ng pagitan ng likuran ng kuta. Sa mga luwal na dako, sa makatwid bagay aking inilagay ang bayan ayon sa kanilang mga angkan, pati ng kanilang mga tabak, ng kanilang mga sibat, at ng kanilang mga busog. At ako'y tumingin at tumayo, at nagsabi sa mga mahal na tao, at sa mga pinuno, at sa nalabi sa bayan, huwag kayong mga takot sa kanila. Inyong alalahanin ang Panginoon, na dakila at kakilakilabot, at ipakipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga bahay. At nangyari nang mabalitaan ng aming mga kaaway na naalaman namin at iniuwi sa wala ng Diyos ang kanilang payo, na kami na nagsibalik na lahat sa kuta, bawat isay sa kanyang gawa. At nangyari mula ng panahong yaon, na kalahati sa aking mga lingkod ay nagsigawa sa gawain, at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat, mga kalasag,
at mga busog at ng mga baluti, at ang mga pinuno ay nangasa likuran ng buong sangbahayan ng Huda. Silang nangagtayo ng kuta at silang nangagpapasan ng mga pasan ay nagsipagsakbat, bawat isa'y may isa ng kanyang mga kamay na iginagawa sa gawain, at may isa na inihahawak ng kanyang sakbat. At ang mga manggagawa, bawat isa'y may kanyang tabak na nakasabit sa kanyang tagiliran, at gayon gumagawa. At ang nagpapatunog ng pakakak ay nasa siping ko. At sinabi ko sa mga mahal na tao at sa mga pinuno, at sa nalabi sa bayan, ang gawain ay malaki at malaon, at tayo'y nangagkakahiwalay sa kuta, isa'y malayo sa isa. Sa anumang dako na inyong marinig ang tunog ng pakakak, ay makipisan kayo sa amin. Ipakikipaglaban tayo ng ating Diyos. Ganito nagsigawa kami sa gawain, at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa ang mga bituin ay magsilitaw. Sinabi ko rin ng panahong yaon sa bayan, pagsitahan bawat isa sa Jerusalem, nakasama ng kanikanyang lingkod, upang sa gabi ay maging bantay sila sa atin at makagawa sa araw. Sa gayoy maging ako, ni ang aking mga kapatid man, ni ang aking mga lingkod man, ni ang mga lalaki mang bantay na nagsisisunod sa akin, ay walang naghubad sa amin ng aming mga suot, na bawat isa'y yumaon na may kanyang sandata sa tubig. 5 Kabanata. Nang magkagayoy umalingaw-ngaw ang malakas na daing ng bayan at ng kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na mga Hudyo, sapagkat may nagsisipagsabi, kami, ang aming mga anak na lalaki at babae ay marami. Tulutan kaming magsikuha ng trigo upang aming makain at mabuhay kami. May nagsisipagsabi naman, aming isinasangla ang aming mga bukid at ang aming mga ubasan at ang aming mga bahay. Tulutan kaming magsikuha ng trigo dahil sa kasalatan. May nagsisipagsabi naman, aming ipinangutang ng salapi ang buwis sa hari na hinihingi sa aming mga bukid at aming mga ubasan. Gayon may ang aming laman ngayon ay gaya ng laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak ay gaya ng kanilang mga anak. At narito, aming dinadala sa pagkaalipin ang aming mga anak na lalaki at babae upang maging mga alipin. At ang iba sa aming mga anak na babae ay nangadala sa pagkaalipin. Wala man lamang kaming kapangyarihang makatulong. Sapagkat ibang mga tao ang nagtatangkilik ng aming bukid at ng aming mga ubasan. At ako'y nagalit na mainam nang aking marinig ang kanilang daing at ang mga salitang ito. Nang magkagayoy sumangguni ako sa aking sarili at nakipagtalo ako sa mga mahal na tao at sa mga pinuno at nagsabi sa kanila, kayo'y nangagpapatubo, bawat isa sa kanyang kapatid, at ako'y nagdaos ng malaking kapulungan laban sa kanila. At sinabi ko sa kanila, kami ayon sa aming kaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo, na mga naipagbili sa mga bansa, at inyo ba ring ipagbibili ang inyong mga kapatid, at sila'y maipagbibili sa amin? Nang magkagayoy nagsitahimik sila, at hindi nakasumpong kailanman ng salita. Sinabi ko rin, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba kayo marapat magsilakad sa takot sa ating Diyos, dahil sa pagdusta ng mga bansa na ating mga kaaway? At ako'y gayon din, ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nangutang sa kanila ng salapi at trigo. Isinasamo ko sa inyo na ating iwan ang patubong ito. Isinasamo ko sa inyo na isauli ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid at ang kanilang mga ubasan, ang kanilang mga olibuhan at ang kanilang mga bahay, gayon din ang ikasangdaang bahagi ng salapi at ng trigo, ng alak at ng langis na inyong hinihingi sa kanila. Nang magkagayoy sinabi nila, aming isasauli at wala kaming hihilingin sa kanila. Kayon namin gagawin gaya ng iyong sinabi. Nang magkagayoy tinawag ko ang mga saserdote at pinanumpa ko sila na sila'y magsisigawa ng ayon sa pangakong ito. Ipinagpag ko naman ang aking laylayan at ako'y nagsabi, ganito ipagpag ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Sa makatwid bagay ganito ipagpag siya
at mahungkag. At ang buong kapisanan ay nagsabi, "Siya nawa," at pumuri sa Panginoon, at ginawa ng bayan ayon sa pangakong ito. Bukod dito'y mula sa panahon na ako'y mahalal na kanilang tagapamahala sa lupain ng Huda, mula sa 20 taon hanggang sa 32 taon ni Artaherjes na hari, sa makatwid bagay 12 taon, ako at ang aking mga kapatid ay hindi nagsikain ng tinapay ng tagapamahala. Ngunit ang mga dating tagapamahala na una sa akin ay naging pasan sa bayan at kumuha sa kanila ng tinapay at alak, bukod sa 40 siklong pilak. Oo, pati ng kanilang mga lingkod ay nagpupuno sa bayan. Ngunit ang gayon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. Oo, ako na may nagpatuloy sa gawain ng kutang ito, ni hindi man lamang kami nagsibili ng anumang lupain, at ang lahat ng aking mga lingkod ay nagpipisan doon sa gawain. Bukod dito ay nagkaroon sa dulang ko ng mga Hudyo at mga pinuno na 150 tao, bukod sa nagsiparoon sa amin na mula sa mga bansa na nasa palibot namin. Ang inihahanda nga sa bawat araw ay 1 baka at 6 na piling tupa. Mga ibon naman ay nahanda sa akin, at minsan sa 10 araw ay sari-saring alak na masagana. Gayunmay sa lahat ng ito ay hindi ako humingi ng tinapay sa tagapamahala, sapagkat ang pagkaalipin ay mabigat sa bayang ito. Alalahanin mo ako, o aking Diyos, sa ikabubuti, lahat na aking ginawa dahil sa bayang ito. 6 na kabanata. Nangyari nga nang maibalita kay Sanballat at kay Tobias at kay Gesem na taga-Arabia at sa nalabi sa aming mga kaaway na aking naitayo na ang kuta at wala nang sirang naiiwan doon. Bagaman hanggang sa panahong yaon ay hindi ko pa nailalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan, na si Sanballat at si Gesem ay nagsugo sa akin, na nagpapasabi, "Ikaw ay parito, magkikita tayo sa isa ng mga nayon sa mga kapatagan ng Ono." Ngunit pinag-isipan nila akong gawan ng masama. At ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila na nangagsasabi, "Ako'y gumagawa ng dakilang gawain, na anupat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking maiiwan at binababa kayo?" At sila'y nangagsugo sa aking makaapat sa dahilang ito, at sinagot ko sila ng ayon sa gayunding paraan. Nang magkagayoy, sinugo ni Sanballat ang kanyang lingkod sa akin ng gaya ng paraan ng 5 na may bukas na sulat sa kanyang kamay, na kinasusulatan, na ibalita sa mga bansa at sinasabi ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nag-aakalang manghimagsik na siyang kadahilanan ng iyong pagtatayo ng kuta, at ikaw ay magiging kanilang hari ayon sa mga salitang ito. At ikaw naman ay naghalal ng mga propeta upang magsipangaral tungkol sa iyo sa Jerusalem, na nangagsasabi, may isang hari sa Huda, at ngayon ibabalita sa hari ang ayon sa mga salitang ito. Parito ka nga ngayon at magsanggunian tayo. Nang magkagayoy, nagsugo ako sa kanya na aking sinasabi, walang ganyang mga bagay na nagawa na gaya ng iyong sinasabi, kundi iyong mga pinagbubuhat sa iyong sariling puso, sapagkat ibig nilang lahat na sidlan ng takot kami, na sinasabi, ang kanilang mga kamay ay manganghihina sa gawain na anupat hindi mayayari. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. At ako'y naparoon sa bahay ni Semayas, na anak ni Delayas, na anak ni Mehetabil, na nakulong. At kanyang sinabi, tayo'y magpupulong na magkakasama sa bahay ng Diyos, sa loob ng templo, at ating isara ang mga pinto ng templo, sapagkat sila'y magsisiparito upang patayin ka. Oo, sa kinagabihay magsisiparito sila upang patayin ka. At aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Sino kaya na sa paraang gaya ko ay paroroon sa templo upang iligtas ang kanyang buhay? Hindi ako papasok. At nahalata ko at narito, hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinaysay ang hulang ito laban sa akin. At inupahan siya ni Tobias at ni Sanballat. Dahil sa bagay na ito, inupahan siya, upang ako'y matakot at gumawa ng gayon, at magkasala, at upang sila'y magkaroon ng dahilan sa isang masamang pinakahiwatig, upang kanilang madusta ako. Alalahanin mo, O aking Diyos,
si Tobias at si Sanballat ayon sa ganitong mga gawa nila, at gayon din ang propetisa na Naudias. At ang nalabi sa mga propeta na ibig nilang sidlan ako ng katakutan. Sa gayoy natapos ang kuta sa 25 araw ng buwan ng Elul sa 52 araw. At nangyari, nang mabalitaan ng lahat naming mga kaaway, na ang lahat ng mga bansa na nangasa palibot namin ay nangatakot, at nangalumatang mainam, sapagkat kanilang nahalata na ang gawaing ito ay gawa ng aming Diyos. Bukod dito'y sa mga araw na yaoy ang mga mahal na tao sa Huda ay nangagpadala ng maraming sulat kay Tobias, at ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila. Sapagkat marami sa Huda na nanganumpa sa kanya, sapagkat siya'y manugang ni Sekanias na anak ni Ara, at ang kanyang anak na si Hohanan ay nag-asawa sa anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekias. Sila namay nangagsalita ng kanyang mga mabuting gawa sa harap ko, at ibinalita ang aking mga salita sa kanya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang sidlan ako ng katakutan. 7 Kabanata. Nangyari nga nang ang kuta ay maitayo, at aking mailagay ang mga pinto, at ang mga tagatanod pinto, at ang mga aawit, at ang mga Levita ay mga halal, na aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid, at kay Hananias na tagapamahala ng kuta, ang pamamahala sa Jerusalem, sapagkat siya'y tapat na lalaki at natatakot sa Diyos na higit kaysa marami. At aking sinabi sa kanila, huwag buksan ang mga pintuang bayan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit, at samantalang sila'y nangagbabantay, isaran nila ang mga pinto at inyong mga itrangka, at kayo'y mangaghalal ng mga bantay sa mga taga-Jerusalem, bawat isay sa kanyang pagbabantay, at bawat isay sa tapat ng kanyang bahay. Ang bayan nga ay maluwang at malaki, ngunit ang mga tao ay kakaunti roon, at ang mga bahay ay hindi na itatayo pa. At inilagak ng aking Diyos sa aking puso na pisanin ang mga mahal na tao, at ang mga pinuno, at ang bayan, upang mga bilang ayon sa talaan ng lahi. At aking nasumpungan ang aklat ng talaan ng lahi nila na nagsiahon noong una, at aking nasumpungang nakasulat doon. Ang mga ito sa nangadala ang mga anak ng lalawigan, na nagsiahon mula sa pagkabihag na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at nagsibalik sa Jerusalem at sa Huda, na bawat isay sa kanyang bayan, na siyang nagsisama kay Zorobabel, kay Jesua, kay Nehemias, kay Azarias, kay Raamias, kay Nahamani, kay Mordokeo, kay Bilsan, kay Misperet, kay Bigvai, kay Nehum, kay Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng Israel ay ito. Ang mga anak ni Paros, 2,172. Ang mga anak ni Sepatias, 372. Ang mga anak ni Ara, 652. Ang mga anak ni Pahat Moab, sa mga anak ni Jesua at ni Hoab, 2,818. Ang mga anak ni Elam, 1,254. Ang mga anak ni Zatu, 845. Ang mga anak ni Zakay, 760. Ang mga anak ni Binui, 648. Ang mga anak ni Bebay, 628. Ang mga anak ni Azgad, 2,322. Ang mga anak ni Adonikam, 667. Ang mga anak ni Bigvai, 2,067. Ang mga anak ni Adin, 655. Ang mga anak ni Ater, ni Ezekias, 78. Ang mga anak ni Hasum, 328. Ang mga anak ni Besay, 324. Ang mga anak ni Harif, 112. Ang mga anak ni Gabaon, 75. Ang mga lalaki ng Bethlehem at ng Netofa, 188. Ang mga lalaki ng Anathot, 128. Ang mga lalaki ng Beth Azmaveth, 42. Ang mga lalaki ng Kiriath Jearim,
ng Kefra at ng Biroth, 743. Ang mga lalaki ng Rama at ng Gebaa, 621. Ang mga lalaki ng Mikmas, 122. Ang mga lalaki ng Bethel at ang Ai, 123. Ang mga lalaki ng isang Nebo, 52. Ang mga anak ng isang Elam, 1,254. Ang mga anak ni Harim, 320. Ang mga anak ni Jericho, 345. Ang mga anak ni Lod, ni Hadid at ni Ono, 721. Ang mga anak ni Senaa, 3,930. Ang mga saserdote, ang mga anak ni Hedayas, sa sangbahayan ni Jesua, 973. Ang mga anak ni Immer, 1,052. Ang mga anak ni Pashur, 1,247. Ang mga anak ni Harim, 1,017. Ang mga Levita, ang mga anak ni Jesua, ni Kadmiel, sa mga anak ni Odevia, 74. Ang mga aawit, ang mga anak ni Asaph, 148. Ang mga tagatanod pinto, ang mga anak ni Salum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobay, 138. Ang mga Netineo, ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasufa, ang mga anak ni Tabaot, ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Fadon, ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Salmay, ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar, ang mga anak ni Rehaiya, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Nekoda, ang mga anak ni Gazam, ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Paseya, ang mga anak ni Besay, ang mga anak ni Meyunim, ang mga anak ni Nefisesim, ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakupa, ang mga anak ni Harhur, ang mga anak ni Baslit, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa, ang mga anak ni Barkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema, ang mga anak ni Nesiya, ang mga anak ni Hatifa, ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon, ang mga anak ni Sotay, ang mga anak ni Soferet, ang mga anak ni Perida, ang mga anak ni Hahala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Sefatiyas, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pokereth Hasebaim, ang mga anak ni Amon, lahat ng Netineo, at ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon ay 372. At ang mga ito ang nagsiahon mula sa Telmela, Telharsa, Kerub, Adon at Imer. Ngunit hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang o ang kanilang binhiman kung mga taga-Israel. Ang mga anak ni Delaiah, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nekoda, 642. At sa mga saserdote, ang mga anak ni Hobaiyas, ang mga anak ni Kos, ang mga anak ni Barzilai, na nag-asawa sa anak ni Barzilai, na Galaadita at tinawag ayon sa kanilang pangalan. Ang mga ito ay nagsihanap ng kanilang talaan ng lahi sa mga yaon na nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi, ngunit hindi nasumpungan. Kaya't sila'y nangabilang na hawa at nangaalis sa pagkasaserdote. At ang tagapamahala ay nagsabi sa kanila na sila'y huwag magsikain ng mga kabanal-banalang bagay hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may Urim at may Thummim. Ang buong kapisanang magkakasama ay 42,360. Bukod sa kanilang mga bataang lalaki at babae, na may 7,337, at sila'y may 245 na mga aawit na lalaki at babae. Ang kanilang mga kabayo ay 736, ang kanilang mga mula 245.
Ang kanilang mga kamelyo, 435. Ang kanilang mga asno, 6,720. At ang mga iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa gawain. Ang tagapamahala ay nagbigay sa ingatang yaman ng 1,000 darikong ginto, 50 mangkok, 530 bihisan ng mga saserdote. At ang iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa ingatang yaman ng gawain ng 20,000 darikong ginto, at 2,000 librang pilak, at 67 bihisan ng mga saserdote. Sa gayoy ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang mga tagatanod pinto, at ang mga awit, at ang iba sa bayan, at ang mga Netineo, at ang buong Israel ay nagsitahan sa kanilang mga bayan. At nang dumating ang 7 buwan, ang mga anak ni Israel ay nangasa kanilang mga bayan. 8 kabanata. At ang buong bayan ay nagpipisan na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig. At sila'y nangagsalita kay Ezra na kalihim, na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa Israel. At dinala ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan sa harap ng kapisanan, ng mga lalaki at mga babae, at lahat na makadidinig na may kaalaman ng unang araw ng 7 buwan. At binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig, mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng makakaalam. At ang mga pakinig ng buong bayan ay nakikinig sa lahat ng kautusan. At si Ezra na kalihim ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa sa panukalang ito. At sa tabi niya ay nakatayo si Matitiyas, at si Sema, at si Anayas, at si Urias, at si Hilkiyas, at si Maasiyas sa kanyang kanan, at sa kanyang kaliwa si Pedaiyas, at si Misael, at si Malkiyas, at si Hasum, at si Hasbedana, si Sakarias, at si Mesulam. At binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan, sapagkat siya'y nasa mataas sa buong bayan. At nang kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. At si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay, at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo, at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukhay nakatungo sa lupa. Si Hesua naman, at si Bani, at si Serebias, at si Hamin, si Akub, si Sabetay, si Odias, si Maasiyas, si Kelita, si Azarias, si Jozabed, si Hanan, si Pelaya, at ang mga Levita ay nangagpakilala sa bayan ng kautusan, at ang bayan ay nakatayo sa kanilang dako. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag, at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. At si Nehemias na siyang tagapamahala, at si Ezra na saserdote na kalihim, at ang mga Levita na nangagturo sa bayan, ay nangagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy, ni magsiiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Nang magkagayoy kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at mangagpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Sa gayoy napatahimik ng mga Levita ang buong bayan, na sinasabi, kayo'y magsitahimik, sapagkat ang kaarawan ay banal, ni huwag man kayong mamanglaw. At ang buong bayan ay yumaon ng kanilang lakad, na nagsikain at nagsiinom, at nangagpadala ng mga bahagi, at nangagsayang mainam sapagkat kanilang nabatid ang mga salita na ipinahayag sa kanila. At nang 2 araw ay nagpipisan ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng buong bayan, ang mga saserdote at ang mga Levita kay Ezra na kalihim upang makinig sa mga salita ng kautusan.
ang kanilang nasumpungang nakasulat sa kautusan, kung paanong iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga anak ni Israel ay magsitahan sa mga balag sa kapistahan ng 7 buwan. At kanilang ihahayag at itatanyag sa lahat ng kanilang mga bayan at sa Jerusalem na sasabihin, magsilabas kayo sa bundok at magsikuha kayo ng mga sanga ng ulibo at ng mga sanga ng ulibong gubat at ng mga sanga ng mirto at mga sanga ng palma at mga sanga ng mga mayabong na punong kahoy upang magsigawa ng mga balag gaya ng nakasulat. Sa gayoy lumabas ang bayan at nangagdala sila at nagsigawa ng mga balag, bawat isa'y sa bubungan ng kanyang bahay at sa kanilang mga looban at sa mga looban ng bahay ng Diyos at sa mga luwal na dako ng pintuang bayan ng tubig at sa luwal na dako ng pintuang bayan ng Ephraim. At ang buong kapisanan nila na bumalik na mula sa pagkabihag ay gumawa ng mga balag at tumahan sa mga balag sapagkat mula ng mga araw ni Josue na anak ni Nun hanggang sa araw na yaon ay hindi nagsigawa ang mga anak ni Israel ng gayon at nagkaroon ng totoong malaking kasayahan. Gayon din naman araw-araw, mula sa unang araw hanggang sa huling araw, kanyang binasa ang aklat ng kautusan ng Diyos at kanilang ipinagdiwang ang kapistahan na 7 araw at sa 8 araw ay takdang kapulungan ayon sa ayos. 9 na kabanata. Nang 24 na araw nga ng buwang ito, ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno, at may pananamit na magaspang, at may lupa sa ulo nila. At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan, at nagsitayo at nangagpahayag ng kanilang mga kasalanan, at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. At sila'y nagsitayo sa kanilang dako, at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos, ng 1/4 na bahagi ng araw, at ang 1/4 na bahagi ay nagpahayag ng kasalanan at nagsisamba sa Panginoon nilang Diyos. Nang magkagayoy nagsitayo sa mga baitang ng mga Levita, si Heswa, at si Bani, si Kadmiel, si Sebanias, si Buni, si Serebias, si Bani, at si Kenani, at nagsidaing ng malakas sa Panginoon nilang Diyos. Nang magkagayoy ang mga Levita, si Heswa at si Kadmiel, si Bani at si Hosabnias, si Serebias, si Odayas, si Sebanias, at si Petaya, ay nagsipagsabi, kayo'y magsitayo at magsipuri sa Panginoon ninyong Diyos, na mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, at purihin ang iyong maluwalhating pangalan, na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpuri. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat ng nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ikaw ang Panginoon na Diyos, na siyang pumili kay Abram, at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo, at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. At nasumpungan mo ang kanyang puso na tapat sa harap mo, at nakipagtipan ka sa kanya, upang ibigay ang lupain ng Kananeo, ng Heteo, at ng Amoreo, at ng Fereseo, at ng Heboseo, at ng Gergeseo, upang ibigay sa kanyang binhi, at tumupad ng iyong mga salita, sapagkat ikaw ay matuwid. At iyong nakita ang kadalamhatian ng aming mga magulang sa Ehipto, at iyong dininig ang kanilang daing sa tabi ng dagat na mapula. At nagpakita ka ng mga tanda at mga kababalaghan kay Faraon, at sa lahat niyang mga lingkod, at sa buong bayan ng kanyang lupain, sapagkat iyong nakilala na sila'y nagsigawa na may kapalaluan laban sa kanila. At ipinag-imbot mo ikaw ng pangalan gaya sa araw na ito. At iyong hinawi ang dagat sa harap nila, na anupat sila'y nagsidaan sa gitna ng dagat sa tuyong lupa, at ang mga manghahabol sa kanila ay iyong ibinulusok sa mga kalaliman na gaya ng isang bato sa malalim na tubig. Bukod dito'y iyong pinatnubayan sila sa isang tila haliging ulap sa araw at sa isang tila haliging apoy sa gabi, upang bigyan sila ng tanglaw sa daan na kanilang lalakaran. Ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai,
at nagsalita ka sa kanila mula sa langit. At binigyan mo sila ng mga matuwid na kahatulan at mga tunay na kautusan, mga mabuting palatuntunan at mga utos. At ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat. At nag-utos ka sa kanila ng mga utos at ng mga palatuntunan at ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. At nagbigay ka sa kanila ng tinapay na mula sa langit, sa kanilang pagkagutom. At nilabasan mo sila ng tubig na mula sa malaking bato sa kanilang pagkauhaw. At inutusan mo sila na magsipasok na ariin ang lupain na iyong isinumpa upang ibigay sa kanila. Ngunit sila at ang aming mga magulang ay nagsigawa na may kapalaluan at nagpatigas ng kanilang leeg at hindi dininig ang iyong mga utos. At nagsitanggi na magsisunod, ni hindi man inalaala ang iyong mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi nagpatigas ng kanilang leeg, at sa kanilang panghihimagsik ay naghalal ng isang punong kawal upang magsibalik sa kanilang pagkabihag. Ngunit ikaw ay Diyos na madaling magpatawad, mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan, at hindi mo pinabayaan sila. Oo, nang sila'y magsigawa sa kanila ng isang guyang binubo at magsabi, ito ay iyong Diyos na nag-ahon mula sa iyo sa Ehipto, at sila'y nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Gayunmay ikaw sa iyong masaganang mga kaawaan ay hindi mo pinabayaan sila sa ilang. Ang tila haliging ulap ay hindi humiwalay sa kanila sa araw, upang patnubayan sila sa daan, ni ang tila haliging apoy man sa gabi, upang pagpakitaan sila ng liwanag at ng daan na kanilang lalakaran. Inyo rin namang ibinigay ang iyong mabuting espiritu upang turuan sila, at hindi mo inaalis ang iyong mana sa kanilang bibig, at bigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw. Oo, 40 taon na iyong kinandili sila sa ilang, at hindi sila nagkulang ng anuman. Ang kanilang mga suot ay hindi naluma, at ang kanilang mga paa ay hindi namaga. Bukod dito'y binigyan mo sila ng mga kaharian at mga bayan, na iyong binahagi ayon sa kanilang mga bahagi. Sa gayoy kanilang inari ang lupain ng Sehon, sa makatwid bagay ang lupain ng hari ng Hesbon, at ang lupain ni Og na hari sa Basan. Ang kanila namang mga anak ay pinarami mo na gaya ng mga bituin sa langit, at mga ipinasok mo sa lupain tungkol doon sa iyong sinabi sa kanilang mga magulang na sila'y magsiparoon upang ariin. Sa gayoy ang mga anak ay pumasok at inari ang lupain, at iyong pinasuko sa harap nila ang mga mananahan sa lupain, ang mga Kananeo, at ibinigay mo sa kanilang mga kamay, pati ng kanilang mga hari at ang mga bayan ng lupain, upang magawa nila sa kanila kung ano ang kanilang ibigin. At sila'y nagsisakop ng mga bayan na nakukutaan at ng matabang lupain, at nangag-ari ng mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay, ng mga balon na hinukay, ng mga ubasan, at ng mga olibuhan, at ng mga punong kahoy na may bungang sagana, na anupat sila'y nagsikain, at nangabusog, at naging mataba, at nangaaliw sa iyong malaking kagandahang loob. Gayunmay naging manunuway sila, at nanghimagsik laban sa iyo, at tinalikdan ang iyong kautusan, at pinatay ang iyong mga propeta, na nangagpatotoo laban sa kanila, na sila'y magsipanumbalik sa iyo, at sila'y nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Kaya't iyong ibinigay sila sa kamay ng kanilang mga kalaban, na siyang nangagpapanglaw sa kanila. At sa panahon ng kanilang kabagabagan, nang sila'y magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit, at ayon sa iyong saganang mga kaawaan, ay iyong binigyan sila ng mga tagapagligtas, na nangagligtas sa kanila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Ngunit pagkatapos ng kanilang kapahingahan, sila'y nagsigawa uli ng kasamaan sa harap mo. Kaya't pinabayaan mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, na anupat mga napapanginoon sa kanila. Gayunmay, nang sila'y magsipanumbalik at magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit, at madalas na iyong iniligtas sila ayon sa iyong mga kaawaan, at sumaksi ka laban sa kanila, upang mga ibalik mo sila sa iyong kautusan.
Gayon may nagsigawa sila na may kapalaluan, at hindi dininig ang iyong mga utos. Kung nangagkasala laban sa iyong mga kahatulan, na kung gawin ng isang tao, siya'y mabubuhay sa kanila. At iniurong ang balikat at nagpatigas ng kanilang leeg, at hindi nangakinig. Gayon may tiniis mong malaon sila. At sumaksi ka laban sa kanila ng iyong espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Gayon may hindi sila nangakinig. Kaya't ibinigay mo sila sa kamay ng mga bayan ng mga lupain. Gayon may sa iyong masaganang mga kaawaan ay hindi mo lubos na niwakasan sila o pinabayaan man sila, sapagkat ikaw ay mapagbiyaya at maawaing Diyos. Ngayon nga, aming Diyos na dakila, na makapangyarihan at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan, huwag mong ariing munting bagay sa harap mo ang hirap na dumating sa amin, sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe, at sa aming mga saserdote, at sa aming mga propeta, at sa aming mga magulang, at sa iyong buong bayan, mula sa kapanahunan ng mga hari sa Assyria, hanggang sa araw na ito. Gayon may banal ka sa lahat na dumating sa amin, sapagkat gumawa kang may pagtatapat, ngunit nagsigawa kaming may kasamaan. Kahit ang aming mga hari, ang aming mga pangulo, ang aming mga saserdote, o ang aming mga magulang man, hindi nangag-ingat ng iyong kautusan, o nakinig man sa iyong mga utos at sa iyong mga patotoo na iyong ipinatotoo laban sa kanila. Sapagkat sila'y hindi nangaglingkod sa iyo sa kanilang kaharian, at sa iyong dakilang kagandahang loob na iyong ipinakita sa kanila, at sa malaki at mabungang lupain na iyong ibinigay sa harap nila, o nagsihiwalay man sila sa kanilang mga masamang gawa. Narito, kami ay mga alipin sa araw na ito, at tungkol sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga magulang, upang kanin ang bunga niyaon, at ang buti niyaon. Narito, kami ay mga alipin doon, at ang lupain ay nagbubunga ng marami sa ganang mga hari na iyong inilagay sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Sila na may kapangyarihan din sa aming mga katawan, at sa aming hayop sa ikapagsasaya nila. At kami ay nangasa malaking kapanglawan. At gayon may dahil sa lahat na ito ay tapat na nangakikipagtipan kami, at isinusulat namin, at tinatakdaan ng aming mga prinsipe, ng aming mga Levita, at ng aming mga saserdote. 10 kabanata. Yaon ngang nagsipagtakda ay si Nehemias, ang tagapamahala, na anak ni Hakalias, at si Sedekias, si Serayas, si Azarias, si Jeremias, si Pashur, si Amarias, si Malkiyas, si Hatus, si Sebanias, si Maluk, si Harim, si Meremot, si Obadias, si Daniel, si Gineton, si Baruch, si Mesulam, si Abiyas, si Miyamin, si Maaziyas, si Bilgay, si Semeiyas, ang mga ito'y saserdote, at ang mga Levita, sa makatwid bagay, si Jesua na anak ni Azanias, si Binui, sa mga anak ni Henadad, si Kadmiel, at ang kanilang mga kapatid, si Sebanias, si Odaya, si Kelita, si Pelayas, si Hanan, si Mika, si Rehob, si Hasabias, si Zakur, si Serebias, si Sebanias, si Odaya, si Bani, si Benino, ang mga puno ng bayan, si Faros, si Pahath Moab, si Elam, si Zatu, si Bani, si Buni, si Asgad, si Bebay, si Adonias, si Bigbay, si Adin, si Ater, si Ezekias, si Azur, si Odaya, si Hasum, si Bezai, si Arip, si Anathoth, si Nebay, si Magpiyas, si Mesulam, si Hezir, si Mesezabel, Sadok, si Hadua, si Pelatias, si Hanan, si Anayas, si Hoseas, si Hananias, si Asub, si Lohes, si Pilha, si Sobek, si Rehum, si Hasabna, si Maaseyas, at si Ahihas,
si Hanan, si Anan, si Maluk, si Harim, si Baana. At ang nalabi sa bayan, ang mga saserdote, ang mga Libita, ang mga tagatanod pinto, ang mga awit, ang mga Netineo, at lahat ng nagsihiwalay sa mga bayan ng mga lupain sa kautusan ng Diyos, ang bawat kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak na lalaki at babae, bawat may kaalaman at kaunawaan. Sila'y nagsilakip sa kanilang mga kapatid na kanilang mga mahal na tao at nagsisumpa at nagsipanumpa na magsilakad sa kautusan ng Diyos na nabigay sa pamamagitan ni Moises na lingkod ng Diyos, at upang magsiganap at magsigawa ng lahat na utos ng Panginoon na aming Panginoon, at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan. At hindi namin ibibigay ang aming mga anak na babae sa mga bayan ng lupain, o papag-aasawahin man ang kanilang mga anak na babae para sa aming mga anak na lalaki. At kung ang mga bayan ng lupain ay mangagdala ng mga kalakal o ng anumang pagkain sa araw ng Sabat upang ipagbili, na kami ay hindi magsisibili sa kanila sa Sabat o sa pangiling araw, aming ipagpapahinga ang 7 taon at ang pagsingil ng bawat utang. Kami naman ay nangagpasya rin sa sarili namin na makiambag sa taon-taon ng 1/3 bahagi ng 1 siklo ukol sa paglilingkod sa bahay ng aming Diyos, ukol sa tinapay na handog at sa palaging handog na harina, at sa palaging handog na susunugin, sa mga Sabat, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan, at sa mga banal na bagay, at sa mga handog dahil sa kasalanan upang itubos sa Israel, at sa lahat na gawain sa bahay ng aming Diyos. At kami ay nangagsapalaran, ang mga saserdote, ang mga Levita, at ang bayan, dahil sa kaloob na panggatong upang dalhin sa bahay ng aming Diyos, ayon sa mga sangbahayan ng aming mga magulang, sa mga panahong takda, taon-taon, upang sunugin sa ibabaw ng dambana ng Panginoon naming Diyos, gaya ng nasusulat sa kautusan. At upang dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa, at ang mga unang bunga ng lahat na bunga ng sari-saring puno ng kahoy taon-taon sa bahay ng Panginoon. Gayon din ang panganay sa aming mga anak na lalaki at sa aming hayop, gaya ng nasusulat sa kautusan, at ang mga panganay sa aming bakahan at sa aming mga kawan, upang dalhin sa bahay ng aming Diyos sa mga saserdote na nagsisipangasiwa sa bahay ng aming Diyos, at upang aming dalhin ang mga unang bunga ng aming harina at ang aming mga handog na itataas, at ang bunga ng sari-saring punong kahoy, ang alak at ang langis sa mga saserdote sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, at ang 10 bahagi ng aming lupa sa mga Levita, sapagkat sila na mga Levita ay nagsisikuha ng mga 10 bahagi sa lahat na aming mga bayan na bukiran. At ang saserdote na anak ni Aaron ay sasama sa mga Levita, pagka ang mga Levita ay nagsisikuha ng mga 10 bahagi, at isasampa ng mga Levita ang 10 bahagi ng mga 10 bahagi sa bahay ng aming Diyos, sa mga silid sa loob ng bahay ng kayamanan. Sapagkat ang mga anak ni Israel at ang mga anak ni Levi ay mangagdadala ng mga handog na itataas na trigo, alak at langis sa mga silid na kinaroroonan ng mga sisidlan ng santuaryo at ng mga saserdote na nagsisipangasiwa at ng mga tagatanod pinto at ng mga awit, at hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. 11 kabanata. At ang mga prinsipe ng bayan ay nagsitahan sa Jerusalem. Ang nalabi naman sa bayan ay nangagsapalaran upang mangagdala ng isa sa bawat 10 na magsisitahan sa Jerusalem na bayang banal, at 9 na bahagi sa ibang mga bayan. At pinagpala ng bayan ang lahat na lalaki na nagsihandog na kusa na magsisitahan sa Jerusalem. Ang mga ito nga ang mga pinuno sa lalawigan na nagsitahan sa Jerusalem. Ngunit sa bayan ng Huda ay tumahan bawat isa sa kanyang pag-aari sa kanilang mga bayan,
sa makatwid bagay ang Israel, ang mga saserdote, at ang mga Libita, at ang mga Netineo, at ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon. At sa Jerusalem ay nagsitahan ang ilan sa mga anak ni Huda, at sa mga anak ni Benjamin. Sa mga anak ni Huda, si Atayas na anak ni Uzzias, na anak ni Zacarias, na anak ni Amarias, na anak ni Sephatiyas, na anak ni Mahalalil, sa mga anak ni Fares. At si Maasiyas na anak ni Baruch, na anak ni Kolhoze, na anak ni Hazaiyas, na anak ni Adayas, na anak ni Hoyarib, na anak ni Zacarias, na anak ng Silonita. Ang lahat ng mga anak ni Fares na nagsitahan sa Jerusalem ay 468 na mga matapang na lalaki. At ang mga ito ang mga anak ni Benjamin, si Salu na anak ni Mesulam, na anak ni Howed, na anak ni Pedayas, na anak ni Kolayas, na anak ni Maaseyas, na anak ni Itiel, na anak ni Hesaya. At sumusunod sa kanya si Gabay, si Salay, na 923, at si Joel na anak ni Zikri ay kanilang tagapamahala. At si Jehudas na anak ni Senua ay ikalawa sa bayan. Sa mga saserdote, si Hedayas na anak ni Hoyarib, si Hakin, si Serayas na anak ni Hilkias, na anak ni Mesulam, na anak ni Sadok, na anak ni Merayot, na anak ni Ahitub, na pinuno sa bahay ng Diyos. At ang kanilang mga kapatid na nagsigawa ng gawain sa bahay, 822. At si Adayas na anak ni Jeroham, na anak ni Pelaliyas, na anak ni Amsi, na anak ni Zacarias, na anak ni Pashur, na anak ni Malkiyas. At ang kanyang mga kapatid na mga pinuno sa mga sangbahayan ng mga magulang, 242. At si Amasay na anak ni Azarael, na anak ni Azay, na anak ni Mesilemoth, na anak ni Imer. At ang kanilang mga kapatid na mga makapangyarihang lalaki na matatapang, 128. At ang kanilang tagapamahala ay si Sabdiel, na anak ni Gedulim. At sa mga Libita, si Semayas na anak ni Hasub, na anak ni Azrikam, na anak ni Hasabias, na anak ni Buni. At si Sabetay at si Hozabad. Sa mga pinuno ng mga Libita na siyang nagsipamahala sa mga gawain sa labas sa bahay ng Diyos. At si Matanias na anak ni Mika, na anak ni Zabdi, na anak ni Asap, na siyang pinuno upang magpasimula na magpasalamat sa panalangin. At si Bakbukiyas sa ikalawa sa kanyang mga kapatid. At si Abda na anak ni Samua, na anak ni Galal, na anak ni Hedutun. Lahat sa Libita sa bayang banal, 284. Bukod dito'y ang mga tagatanod pinto na si Akub, si Talmon, at ang kanilang mga kapatid na nangagbabantay sa mga pintuang bayan ay 172. At ang nalabi sa Israel sa mga saserdote, sa mga Libita, ay nangasa lahat ng bayan ng Huda, bawat isay sa kanyang mana. Ngunit ang mga Netineo ay nagsitahan sa Opel, at si Silha at si Gispa ay nasa mga Netineo. Ang tagapamahala naman sa mga Libita sa Jerusalem ay si Uzi, na anak ni Bani, na anak ni Hasabias, na anak ni Matanias, na anak ni Mika, sa mga anak ni Asaph, na mga awit na nasa mga gawain sa bahay ng Diyos. Sapagkat may utos na mula sa hari tungkol sa kanila, at takdang pagkain na ukol sa mga awit, ayon sa kailangan sa bawat araw. At si Petahiyas na anak ni Mesezabel, sa mga anak ni Zera, na anak ni Huda, ay nasa kapangyarihan ng hari sa lahat ng bagay na tungkol sa bayan. At tungkol sa mga nayon, pati ng kanilang mga bukid, ang ilan sa mga anak ni Huda ay nagsitahan sa Kiryat Arba. At sa mga nayon ni Yaon, at sa Dibon at sa mga nayon ni Yaon, at sa Hekabziel at sa mga nayon ni Yaon, at sa Hesua at sa Molada at sa Beth-Pelet, at sa Hasarsual at sa Beerseba at sa mga nayon ni Yaon, at sa Siklag at sa Mekona at sa mga nayon ni Yaon, at sa Enrimon
at sa Sorea, at sa Harmuth, sa Zanoa, sa Adulam, at sa mga nayon niyaon, sa Lakis at sa mga parang niyaon, sa Azeka at sa mga nayon niyaon. Gayon sila nagsihantong mula sa Beerseba hanggang sa libis ni Hinnom. Ang mga anak ni Benjamin naman ay nagsitahan mula sa Geba hanggang sa Mikmas at sa Aya, at sa Bethel at sa mga nayon niyaon, at sa Anathoth, sa Nob, sa Ananiya, sa Hasor, sa Rama, sa Githaim, sa Hadid, sa Sebuim, sa Nebalat, sa Lod at sa Ono na libis ng mga manggagawa. At sa mga Libita ay ang ibang mga bahagi sa Huda na pumisan sa Benjamin. 12 kabanata. Ang mga ito nga ang mga saserdote at ang mga Libita na nagsisampa na kasama ni Zorobabel na anak ni Sealtiel at ni Jesua, si Seraías, si Jeremias, si Ezra, si Amarias, si Maluk, si Hartus, si Sekanayas, si Rehum, si Meremoth, si Ido, si Gineto, si Abias, si Miamin, si Maadiyas, si Bilga, si Semayas, at si Hoyarib, si Hedayas, si Salum, si Amok, si Hilkias, si Hedayas. Ang mga ito'y ang mga pinuno sa mga saserdote at sa kanilang mga kapatid sa mga kaarawan ni Jesua. Bukod dito'y ang mga Libita, si Jesua, si Binui, si Kadmiel, si Serebias, si Huda, at si Matanias, na namamahala sa pagpapasalamat, siya at ang kanyang mga kapatid. Si Bakbukiyas naman at si Uni na kanilang mga kapatid ay nagkakaharapan sa kanikanyang pulutong. At naging anak ni Jesua si Hoyakim, at naging anak ni Hoyakim si Eliasib, at naging anak ni Eliasib si Hoyada, at naging anak ni Hoyada si Honatan, at naging anak ni Honatan si Hadua. At sa mga kaarawan ni Hoyakim ay mga saserdote na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, kay Seraías, si Merayas, kay Jeremias, si Hananias, kay Esra, si Mesulam, kay Amarias, si Hohanan, kay Melika, si Honatan, kay Sebanias, si Josep, kay Harim, si Adna, kay Merayot, si Helkay, kay Ido, si Zacarias, kay Gineton, si Mesulam, kay Abias, si Zikri, kay Miniamin, kay Moadias, si Piltay, kay Bilga, si Samua, kay Semayas, si Honatan, at kay Hoyarib, si Matenay, kay Hedayas, si Uzi, kay Salay, si Kalay, kay Amok, si Eber, kay Hilkias, si Hasabias, kay Hedayas, si Nathanael. Ang mga Libita sa mga kaarawan ni Eliasib, ni Hoyada at ni Hohanan, at ni Hadua, ay nangasulat sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang. Gayon din ang mga saserdote sa paghahari ni Dario na taga-Persya. Ang mga anak ni Levi na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangasulat sa aklat ng mga alaala hanggang sa mga kaarawan ni Hohanan na anak ni Eliasib. At ang mga pinuno ng mga Libita, si Hasabias, si Serabias, si Jesua na anak ni Kadmiel, na may mga kapatid na nangasa tapat nila upang magsipuri at nangagpasalamat ayon sa utos ni David na lalaki ng Diyos sa pulutong at pulutong. Si Matanias at si Bukbukiyas, si Obadias, si Mesulam, si Talmon, si Akub ay mga tagatanod pinto na nangagbabantay sa mga kamalig ng mga pintuang bayan. Ang mga ito'y sa mga kaarawan ni Hoyakim na anak ni Jesua na anak ni Hosadak at sa mga kaarawan ni Nehemias na tagapamahala at ng saserdoteng Esra na kalihim. At sa pagtatalaga ng kuta ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Libita mula sa lahat nilang dako upang dalhin nila sila sa Jerusalem, na ipagdiwang ang pagtatalaga na may kasayahan, na may mga pagpapasalamat, at may mga awitin din na may simbalo, mga salteryo, at may mga alpa. At ang mga anak ng mga awit ay nagpipisan mula sa kapatagan ng palibot ng Jerusalem at mula sa mga nayon ng mga Netopatita. Mula rin naman sa Bet Gilgal at mula sa mga parang ng Geba at ng mga Azmaveth
sapagkat nangagtayo sa ganang kanila ang mga awit ng mga nayon sa palibot ng Jerusalem. At ang mga saserdote at ang mga Levita ay nangagpakalinis, at kanilang nilinis ang bayan, at ang mga pintuang bayan at ang kuta. Nang magkagayoy isinampa ko ang mga prinsipe sa Huda sa ibabaw ng kuta, at akin silang pinagdalawang malaking pulutong na nangagpasalamat at nagsiyaong sunod-sunod, na ang isa'y lumalakad sa kanan sa ibabaw ng kuta sa dako ng pintuang bayan ng tapunan ng dumi. At sumusunod sa kanila si Osayas at ang kalahati sa mga prinsipe sa Huda, at si Azarias, si Ezra at si Mesulam, si Huda at si Benjamin, at si Semayas at si Jeremias, at ang iba sa mga anak ng mga saserdote na may mga pakakak, si Zacarias na anak ni Jonathan, na anak ni Semayas, na anak ni Matanias, na anak ni Mikaya, na anak ni Zakur, na anak ni Asaph, at ang kanyang mga kapatid na si Semayas at si Azarel, si Milalai, si Gilalai, si Maai, si Natanael at si Huda, si Hanani na may mga panugtog ng tugtugin ni David na lalaki ng Diyos, at si Ezra na kalihim ay nasa unahan nila. At sa tabi ng pintuang bayan ng bukal ay nagtuwid sila sa harapan nila, na sila'y nagsisampa sa mga baitang ng bahay ni David, hanggang sa pintuang bayan ng tubig sa dakong silanganan. At ang isang pulutong nila na nagpapasalamat ay yumaong sinalubong sila, at ako'y sa hulihan nila. Nakasama ko ang kalahati ng bayan sa ibabaw ng kuta, sa itaas ng muog ng mga hurno hanggang sa maluwang na kuta. At sa ibabaw ng pintuang bayan ng Ephraim, at sa matandang pintuang bayan, at sa pintuang bayan ng mga isda, at sa muog ng Hananel, at sa muog ng Meya, hanggang sa pintuang bayan ng mga tupa, at sila'y nagsitayong nangakatigil sa pintuang bayan ng bantay. Sa gayoy nagsitayo ang 20 nila na nangagpasalamat sa bahay ng Diyos, at ako at ang kalahati sa mga pinuno na kasama ko. At ang mga saserdote, si Eliakim, si Maaseyas, si Miniamin, si Mikayas, si Elioenai, si Zacarias, at si Hananias na may mga pakakak, at si Maaseyas, at si Semeyas, at si Eleazar, at si Uzi, at si Hohanan, at si Malkiyas, at si Elam, at si Ezer. At ang mga awit ay nagsiawit ng malakas na kasama si Hezrahias na tagapamahala sa kanila. At sila'y nangaghandog ng malalaking hain ng araw na yaon at nangagalak, sapagkat sila'y pinagkatuwa ng Diyos ng di kawasa. At ang mga babae naman at ang mga bata ay nangagalak, na anupat ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. At ng araw na yaon ay nahalal ang ilan sa mga lalaki sa mga silid na ukol sa mga kayamanan, sa mga handog na itataas, sa mga unang bunga, at sa mga ikasangpung bahagi, upang pisanin sa mga yaon ayon sa mga bukid ng mga bayan, na mga bahaging takda ng kautosan sa mga saserdote at mga Levita, sapagkat kinagagalakan ng Huda ang mga saserdote at mga Levita na nagsitayo. At sila'y nangag-ingat ng tungkulin sa kanilang Diyos at ng tungkulin sa paglilinis, at gayong ginawa ng mga awit at mga tagatanod pinto ayon sa utos ni David at ni Salomon sa kanyang anak. Sapagkat sa mga kaarawan ni David at ni Asaph, nang una ay may pinuno sa mga awit at mga awit na pagpuri at pasasalamat sa Diyos. At ang buong Israel sa mga kaarawan ni Zorobabel at sa mga kaarawan ni Nehemias ay nangagbigay ng mga bahagi ng mga awit at mga tagatanod pinto ayon sa kailangan sa bawat araw, at kanilang itinalaga sa mga Levita at itinalaga ng mga Levita sa mga anak ni Aaron. 13 kabanata. Nang araw na yaon ay bumasa sila sa aklat ni Moises sa pakinig ng bayan, at dooy nasumpungang nakasulat na ang Amonita at Moabita ay huwag papasok sa kapulungan ng Diyos magpakailanman, sapagkat hindi nila sinalubong ang mga anak ni Israel ng tinapay at ng tubig,
kundi inupahan si Balaam laban sa kanila, upang sumpain sila. Gayon may pinapaging pagpapala ng aming Diyos ang sumpa. At nangyari, nang kanilang marinig ang kautusan, na inihiwalay nila sa Israel ang buong karamihang halo-halo. Bago nga nangyari ito, si Eliasib na saserdote na nahalal sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, palibhasay nakipisan kay Tobias, ay ipinaghanda siya ng isang malaking silid na kinasisidlan noong una ng mga handog na harina, ng mga kamangyan, at ng mga sisidlan, at ng mga ikasangpung bahagi ng trigo, ng alak at ng langis, na nabigay sa pamamagitan ng utos sa mga Levita, at sa mga awit, at sa mga tagatanod pinto, at ang mga handog na itataas na ukol sa mga saserdote. Ngunit sa buong panahong ito ay wala ako sa Jerusalem, sapagkat sa 32 taon ni Artajerjes na hari sa Babilonya ay naparoon ako sa hari, at pagkatapos ng ilang araw ay nagpaalam ako sa hari. At ako'y naparoon sa Jerusalem, at naalaman ko ang kasamaang ginawa ni Eliasib tungkol kay Tobias, sa paghahanda niya sa kanya ng isang silid sa mga looban ng bahay ng Diyos. At ikinamanglaw kong mainam, kaya't aking inihagis ang lahat na kasangkapan ni Tobias sa labas ng silid. Nang magkagayoy nag-utos ako, at nilinis nila ang mga silid, at dinala ko uli roon ang mga sisidlan ng bahay ng Diyos, pati ng mga handog na harina at ng kamangyan. At nahalata ko na ang mga bahagi ng mga Levita ay hindi nangabigay sa kanila, na anupat ang mga Levita at ang mga awit na nagsisigawa ng gawain ay nangagsitakas bawat isa sa kani-kaniyang bukid. Nang magkagayoy nakipagtalo ako sa mga pinuno at sinabi ko, bakit pinabayaan ang bahay ng Diyos? At pinisan ko sila at inilagay sa kanilang kalagayan. Nang magkagayoy dinala ng buong Huda ang ikasangpung bahagi ng trigo at ng alak at ng langis sa mga ingatang yaman. At ginawa kong mga taga-ingat yaman sa mga ingatang yaman si Selemias na saserdote at si Sadok na kalihim, at sa mga Levita si Pedayas, at kasunod nila ay si Hanan na anak ni Zakur na anak ni Matanias, sapagkat sila'y nangabilang na tapat, at ang kanilang mga katungkulan ay magbahagi sa kanilang mga kapatid. Alalahanin mo ako, O aking Diyos, tungkol dito, at huwag mong pawiin ang aking mga mabuting gawa na aking ginawa sa ikabubuti ng bahay ng aking Diyos, at sa pagganap ng kaugaliang paglilingkod doon. Nang mga araw na yaon, ay nakita ko sa Huda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa Sabat, at nagdadala ng mga uhay, at nangasasakay sa mga asno, gaya naman ng alak, mga ubas, at mga higos, at lahat na sari-saring pasan, na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. At ako'y nagpatutuo laban sa kanila sa kaarawan na kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Dooy nagsisitahan naman ang mga taga-Tiro na nangagpapasok ng isda at ng sari-saring kalakal, at nangagbibili sa Sabat sa mga anak ni Huda at sa Jerusalem. Nang magkagayoy nakipagtalo ako sa mga mahal na tao sa Huda, at sinabi ko sa kanila, anong masamang bagay itong inyong ginagawa at inyong nilalapastangan ng araw ng Sabat? Hindi ba nagsigawa ng ganito ang inyong mga magulang, at hindi ba dinala ng ating Diyos ang buong kasamaang ito sa atin at sa bayang ito? Gayon may nangagdala pa kayo ng higit na pag-iinit sa Israel sa paglapastangan ng Sabat. At nangyari na nang ang pintuang bayan ng Jerusalem ay magpasimulang magdilim bago dumating ang Sabat, aking iniutos na ang mga pintuan ay sarhan, at iniutos ko na huwag nilang buksan hanggang sa makaraan ang Sabat. At ang ilan sa aking mga lingkod ay inilagay ko sa mga pintuang bayan upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabat. Sa gayoy ang mga mangangalakal at manininda ng sari-saring kalakal ay nangatigil sa labas ng Jerusalem na minsan o makalawa. Nang magkagayoy nagpatotoo ako laban sa kanila at nagsabi sa kanila, bakit nagsisitigil kayo sa may kuta? Kung kayo'y magsigawa uli ng ganyan, aking pagbubuhatan ng kamay kayo. Mula ng panahong yaon
ay hindi na sila naparoon pa ng Sabat. At ako'y nag-utos sa mga Levita na sila'y mangagpakalinis at sila'y magsiparoon at ingatan ang mga pintuang bayan upang ipangilin ang araw ng Sabat. Alalahanin mo ako, O aking Diyos, dito man, at kahabagan mo ako ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan. Nang mga araw na mangyaon ay nakita ko ang mga Hudyo na nangag-aasawa sa mga babae ng Asdod, ng Amon at ng Moab. At ang kanilang mga anak ay nagsasalita ng kalahati sa wikang Asdod at hindi makapagsalita ng wikang Hudyo, kundi ayon sa wika ng bawat bayan. At ako'y nakipagtalo sa kanila at sinumpa ko sila, at sinaktan ko ang iba sa kanila, at sinabunutan ko sila, at pinasumpa ko sila sa pamamagitan ng Diyos na sinasabi ko, kayo'y huwag mangagbibigay ng inyong mga anak na babae na maging asawa sa kanilang mga anak na lalaki, na magsisikuha man ng kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki o sa inyong sarili. Hindi ba nagkasala si Salomon na hari sa Israel sa pamamagitan ng mga bagay na ito? Gayunman sa gitna ng maraming bansa ay walang haring gaya niya, at siya'y minahal ng kanyang Diyos at ginawa siyang hari ng Diyos sa buong Israel. Gayunmay pinapagkasala rin siya ng mga babaeng taga-ibang lupa. Didinggin nga ba namin kayo na inyong gawin ang lahat na malaking kasamaang ito? Na sumalangsang laban sa ating Diyos sa pag-aasawa sa mga babaeng taga-ibang lupa? At isa sa mga anak ni Hoyada, na anak ni Eliasib, na dakilang saserdote, ay manugang ni Sanbalat at Horonita, kaya't aking pinalayas siya sa akin. Alalahanin mo sila, O Diyos ko, sapagkat kanilang dinumhan ang pagkasaserdote at ang tipan ng pagkasaserdote at ng sa mga Levita. Ganito ko nilinis sila sa lahat ng taga-ibang lupa, at tinakdaan ko ng mga katungkulan ang mga saserdote at ang mga Levita na bawat isa'y sa kanyang gawain. At tungkol sa kaloob na panggatong sa mga takdang panahon at tungkol sa mga unang bunga, alalahanin mo ako, O Diyos ko, sa ikabubuti.